Lord, Ikaw lamang at wala nang iba pa. Ako po si Father Fiel Pareha at ito po ang ating segment, ang Daily Devotion, na kung saan tayo po ay magdarasal, magbabasa at magninilay kasama ng salita ng Diyos sa buong taon. Manalangin tayo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Halina, banal na Espiritu, liwanagan mo ang aming puso at isip, nang maunawaan at may sa buhay namin ang iyong salita. Amen. Our Bible passage for today is from the Gospel of St. Matthew chapter 12, verses 46 to 50, and I read it for you. While he was still speaking to the crowds, his mother and his brothers were standing outside, waiting to speak to him. Someone told him, "Look, your mother and your brothers are standing outside, wanting to speak to you." But to the one who had told him this, Jesus replied, "Who is my mother, and who is my brothers?" And pointing to his disciples, he said, "Here are my mother and my brothers. For whoever does the will of my Father in heaven is my brother and sister and mother." Ilang beses na po ba tayong nabigo dahil umasa lamang tayo sa sarili nating plano? Minsan iniisip po natin na alam na natin ang pinakamabuti para sa ating buhay. Pinipilit po nating mangyari ang gusto natin, ngunit nauuwi sa pagkadismaya. May mga pagkakataong ipinaglalaban natin ang isang bagay, ngunit sa huli ay napagtatanto nating hindi pala iyon ang tunay na makapagpapasaya sa atin. Kapag sarili lamang ang ating sinusunod, madalas tayong mapagod, maligaw at mabigo sa buhay. Ngunit ang mabuting balita ngayon ay nagpapaalala sa atin na may mas mabuting plano ang Diyos kaysa sa sarili nating plano. Habang kausap po ni Jesus ang maraming tao, may nagsabi sa kanya na nasa labas ang kanyang ina at mga kapatid. Ngunit sumagot si Jesus, "Sino ang aking ina at sino ang aking mga kapatid?" Itinuro niya ang kanyang mga alagad at sinabi, "Ang sino mang gumaganap sa kalooban ng aking amang nasa langit ay siya kong kapatid, kapatid na babae at ina." Hindi po ibig sabihin nito na minamaliit ni Jesus ang kanyang pamilya. Sa halip, itinuturo niya na ang tunay na pagiging malapit sa kanya ay hindi nakabatay sa dugo o relasyon, kundi sa pagsunod sa kalooban ng Diyos. Ang pinakamahalaga ay hindi kung gaano tayo kalapit kay Jesus sa salita, kundi kung gaano natin isinasabuhay ang nais ng Ama. Kapag ang ating buhay ay nakasentro lamang sa ating sariling kagustuhan, madalas tayong mabigo dahil limitado ang ating pananaw. Ngunit kapag natuto tayong magtiwala sa plano ng Diyos, kahit hindi natin agad nauunawaan ang lahat, nagkakaroon ng kapayapaan ang ating puso, sapagkat alam nating ang Diyos ay hindi kailanman nagkakamali. Tingnan po natin ang mahal na Birheng Maria. Ang dahilan kung bakit siya tinawag na pinagpala ay hindi lamang dahil siya ang ina ni Jesus, kundi dahil buong puso niyang sinabi, "Mangyari nawa sa akin ayon sa iyong salita." Ang kanyang kadakilaan ay nasa kanyang pagsunod sa kalooban ng Diyos. Ganoon din ang paanyaya sa atin. Maaring hindi laging madali ang kalooban ng Diyos. Minsan po kailangan nating maghintay, magsakripisyo o bitawan ng sarili nating plano. Ngunit sa bawat oo natin sa ating Panginoon, unti-unti niyang hinuhubog ang ating buhay ayon sa kanyang pinakamabuting layunin. Ang pinakaligtas na lugar sa buhay ay hindi ang lugar kung saan natutupad ang lahat ng gusto natin, kundi ang lugar kung saan natutupad ang kalooban ng Diyos. Sapagkat ang kanyang kalooban ang daan tungo sa tunay na kapayapaan at kagalakan sa buhay. Manalangin tayo. Panginoon, turuan mo kaming huwag umasa lamang sa aming sariling plano. Bigyan mo kami ng pusong handang magsabing oo sa iyong kalooban, sapagkat alam naming ang iyong plano ang pinakamabuti para sa amin. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.